Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ganito ang sinapit ng isang supermarket sa China matapos kumalat ang balitang ang supermarket na ito ay magsasara na. Maraming mga tao na may mga prepaid card mula sa supermarket ang nagmadaling puntahan ng tindahan dahil sa pangambang hindi na nila mapakikinabangan ang kanilang mga prepaid cards. Inubos nila at halos sinimot ang bawat stante ng tindahan. 看看啊，咱这是啥素质哈？看见没有？一个店摆着都不像样子了，看见没有？ May mga customers pa na makikitang sa mismong loob na din ng supermarket kumain ng mga palindang kanilang kinuha. Tsaka na lamang din nila iniwan sa loob ang kanilang mga basura. Ang naturang supermarket ay napilitang i-extend ang kanilang operasyon hanggang madaling araw upang linisin ang kalat na ginawa ng mga tao sa loob ng kanilang tindahan. Agad namang inimbestigahan ng lokal na otoridad ang nasabing balita at napag-alaman na hindi pala totoo na magsasara ang supermarket na ito. Kasalukuyan pa ding inaalam ng pamunuan nito kung magkano ang naging pinsala ng kanilang supermarket. Inaasahan naman na magbubukas muli ang tindahan matapos silang makapag-restock ng kanilang mga paninda. Pero alam nyo ba kung ang supermarket na ito ay napabalitang magsasara na sinugod ng mga tao hindi naman pala talaga magsasara? Marami naman pala talagang mga higanteng supermarket sa China ang isa-isang nagsasara sa kasalukuyan. Another major supermarket in Guangzhou, Guangdong province is facing closure. What does this mean for China's economy? Currently, I'm inside a department store supermarket on Zhongshan Avenue in the Tianhe district of Guangzhou. It's clear from what I'm seeing that this supermarket is relying on various promotions to stay afloat. They're offering deals like spend 200 yuan, get 100 yuan off, and spend 100, get 50 off, effectively halving prices. Such promotions are rare for the supermarket, which has been in business for decades, even longer than my own age. This place has witnessed my own growth. However, its contract is about to expire, and without the financial means to renew it, the supermarket will have to shut down. Lately, numerous large supermarkets in China are shutting down. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga kilalang supermarket sa China ang isa-isang nagsasara tulad na lamang ng Metro Ace, Walmart at RT Mart. Kasabay nito ay ang pag-alis din ng mga bigating kumpanya ng mga electronics gaya ng Apple at Samsung na umalis na din sa China. Kaya naman nahihirapan din ang ibang mga tindahan na mag-restock ng kanilang mga paninda at mas pinipili na lamang na magsipagsara. Ayon sa mga lubas na ulat, nasa 15 Walmart na ang nagsara sa iba't ibang panig ng China. Ito ay dahil sa paso na ang kanilang kontrata sa bansa. Nasa 14 naman na RT supermarket ang nagsara na din sa China. Ito ay dahil naman sa magastos na pagpapatakbo ng supermarket sa panahon ngayon. Kadalasan sa mga supermarket na nagsasara ay yung mga hindi nila kayang i-renew ang kanilang mga permit dahil na din sa mababang performance ng mga ito. Hindi na lamang sa ngayon ng mga lokal na supermarket sa China ang nagsisipagsara dahil maging ang kanilang mga foreign capital supermarket ay nagsisipagsara na din. Gaya na lamang ng isang membership store na ito na bigla na lamang nagsara nang hindi nagbigay ng abiso sa mga members nito. Hindi din alam ng mga miyembro kung magbubukas pang muli ang naturang supermarket. Hindi na din nila ma-refund ng maayos ang ibinayad nila sa kanilang mga membership cards. Ang pinakapangunahing dahilan kaya nagsara ang membership store na ito ay dahil na din umano sa hindi magandang lagay ng ekonomiya ng China. Maraming mga mamamayan ng China ang walang trabaho ngayon habang ang mga bilihin sa mga supermarket ay mas lalo pang nagtataasan ng mga presyo. Sa binisitang supermarket na ito, makikita ang diferensya ng mga presyo ng mga produkto kung bibilhin ng mga ito sa labas. Hindi umano makatarungan ng ganoong kataas na mga presyo ng bilihin sa kanilang supermarket.
Sa isang taong walang trabaho at walang inaasahang perang darating, bakit nga ba sila papasok sa isang tindahan na halos doble ang presyo ng kanilang mga paninda kumpara sa labas? Kaya sa huli, maraming mga supermarkets ngayon sa China ang parang mga sementeryo dahil sa tahimik at walang gaanong mamimili. Kasunod ay pagkalugi, kaya naman ang ilan ay mas pinipili na lamang na magsara. Ayon sa isang survey, sa 13 mga public supermarket sa China, 8 sa mga ito ang nakaranas ng pagbaba ng kanilang benta habang lumilipas sa mga taon. Ang ilan sa mga ito ay nagbaba ng benta ng halos 60% kumpara ng mga nakaraang taon. Ang supermarket na ito na 16 na taon ng bukas ay nagsara noong Abril 2023. Noong March 21 itong taon naman, ang Carrefour naman na ito na itinuturing na largest flagship store sa Asia ay nagsara matapos ang 18 taon nitong operasyon. Noong 24 ng Pebrero nitong taon, ang Walmart naman na ito sa China ay nagsara din matapos ang 2 dekada nitong operasyon. Ayon sa isang statistic, noon lamang taong 2021, nasa 100 mga supermarket ang nagsara mula sa iba't ibang mga kumpanya. Isa pa sa mga nakikitang dahilan ng paghina ng mga benta ng ilang supermarkets ay mula na magkaroon ng pandemic na kung saan mas nakahiligan ng mga customers na bumili online. Mas mura na ang kanilang nabili. Hindi pa sila nagpagod para makapunta lamang sa pinakamalapit na supermarket sa kanilang lugar. Kahit ang mga matatandang mamimili na mas nais noong magpunta sa mga groceries at palengke ay pinipiling mamili online at para sa kanila ay mas madali umano ito at less hassle. Bukod sa pagsha-shopping online, marami ang mga consumers ang mas pinili na lamang na bumili din sa mga local stores sa kanilang barangay tulad na lamang ng mga sari-sari store sa Pilipinas at mga convenience store. Hindi na nila kailangan pang lumabas ng kanilang bayan para mamili sa mga malalaking supermarket kung maaari naman silang makabili mula sa kanilang mga kapitbahay. Hindi na din nakakahatak ng mga mamimili ang mga discounts mula sa mga supermarkets dahil ang kanilang nagiging kita ay nauubos din sa pagbabayad ng kung ano-ano, mapatakbo lamang ang kanilang tindahan. Sa mga online store, hindi na lamang pinadali nito ang pagsha-shopping ng isang consumer, kundi makakapamili pa sila ng mga tindahan at brands na maaari nilang bilhin. May option din sa mga online shoppers na makita ang mga pinakamurang produkto na maaari nilang bilhin at ang mga produktong walang delivery fee. Isa pa sa nakikitang dahilan kung bakit humihina ang benta ng mga supermarket sa China ay dahil sa poor quality control ng mga produktong kanilang ibinebenta. Beware when buying wine at Metro, everyone. Hidden within the imported wine section are 2 landmines that all novices should avoid. At first glance, these 2 bottles might appear to be French imports, with labels that closely resemble those of genuine French wines, even boasting stamps that declare French imported original wine. But upon closer inspection, you'll notice that the barcodes on these bottles start with 69. This indicates that the wine was produced in China, not genuinely imported. Remember, when shopping for a wine at supermarkets, it pays to be cautious. Don't be fooled into paying 300 yuan or about 40 USD for a bottle of wine that's worth 30 yuan or only about $4 US. Ang mga ubas na ito na napakamahal dahil magandang klase umano ay mapapamura ka sa asim. Habang ang mga karne naman ng baka na ito, magkaiba ang kulay ng nasa taas at sa ilalim nito. Kung titignan mula sa harapan ay napakaganda ng kalidad nito subalit nakatago pala sa likod nito ang mga karneng hindi na maganda ang kalidad at luma na. Ilan ding mga kumpanya na pinagkukuhan ng supply ng mga supermarket sa China ang kinasuhan at pinagbayad ng nasa $260,000 ng gobyerno dahil sa hindi malinis na pagkakaproseso ng kanilang mga produkto. Hindi umano pumasa ang mga ito sa food standards na isinusupply nila sa mga supermarket.